Baka may nalaman sila. Ano kaya yon? Pakinggan natin itong balita na ito, mga bossing. Oh, 19. 2019. Yeah, 2019. Atras natin, ha? Atras natin. May pinag-uusapan pong 2019, mga kababayan. So ngayon, allergic ho ang mga DDS sa mga ganyang panahon. Ayaw po nila na maririnig yung mga ganyang taon ho. Bakit? Kasi taon ho ni dating Pangulong Duterte yan eh. O, di ba? Taon ho ni dating Pangulong Duterte yan. Sabi ni Shiro Kan sa akin, nako, 2019. O, eto nga ho. Sabi dito mga kababayan, Cebu flood control projects are either ghost or substandard. No? Ito po ay binalita noong Nobyembre 5, 2025. Kahakahapon lang ho, mga bossing. Ano sabi dito? No? Manila Cebu Governor Pamela Baricuatro, said Wednesday that all flood control projects in the province since 2019 were either since 2019 daw, mga DDS. Gagalit kayo dito, no? Gobernador yan. Siyempre, alam niya yung mga kilusan at alam niya yung mga galawan niya. Di ba, Jenny Ramos ng Hong Kong? Cebu Governor Pamela Baricuatro said Wednesday that all flood control projects in the province since 2019 were either ghost project daw or substandard daw. Magagalit mga DDS niyan. Ayaw po nila nang naiimbestigahan po at ayaw po nila na masasabi na meron daw pong ghost project yung Tatay Diggs nila o do sa panahon ng Tatay Diggs nila. No, ang gusto nila, si Marcos, tingnan nyo, sa gobyerno ni Bongbong Marcos, kaya naglalabasan yung mga flood control at naglalabasan yung mga ghost project. Kasi daw po, naglalabasan ngayong panahon na to, na panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siguro sila makaintindi na kaya po naglalabasan ngayon ay dahil hinahalongkat po ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po yung mga DDS, may sasabihin pa sa inyo yan. Ang sasabihin pa sa inyo ng mga DDS, naku po, inunahan ni Bongbong Marcos upang sa ganun, hindi siya mapunterya o hindi maibintang sa kanya. No? Yung mga ghost project, ganun daw ho, mga kababayan. May nalalaman pa silang ganun, ha? Di ba, Maestro Paul TV, pinapalabas ng mga DDS na yung 26 billion panahon ni PBBM loads. Kaso, etong mga nakikita dito, sinasabi mismo ng gobernadora ng Cebu, since 2019, were either ghost project or mga substandard. Alam niyo po ba yung mga substandard? Baka nga ho, yung mga daya na flood control. Di ba meron pong mga nakita, sila Secretary Vince Dizon ho, mga kababayan, na tubo, ganyan, ganyan kahaba, PVC, tapos parang nakasuksok lang. Siguro ang nakasuksok, ganyan kahaba. Dapat ho yun, magmumula doon sa mga kanal ng mga barangay, konektado, papunta doon sa pinaka-flood control. Yung ibang nakita nila, nakasuksok lang. Yung mga PVC. Kumbaga, mga bossing, ano lang, ano tawag doon? Props lang. Di ba, Ma'am Biology at Princess Paris? Gagalit na naman yung mga DDS nito. Cebu Governor Pam Baricuatro ibinulgar ang ghost project sa Cebu noong 2019. Dismayado ang gobernadora ng Cebu na walang makitang naipatayo ang nakaraang administrasyon noong 2019 at kasalukuyang administrasyong 2022 hanggang 2025 kung di man ghost project, ito ay substandard ayon sa gobernador. Giit ni Baricuatro, saan napunta ang bilyong pera na para sa Cebu? Eto ho, kay Pangulong Bongbong Marcos, panahon ho ngayon, mga kababayan. No? Nakita, nalaman, naimbestigahan, tinignan lahat. Ngayon, isiniwala to. Kaya ngayon ho, mga boss chief sir, sinusolusyonan, pinapanagot, mga boss chief sir. Yung panahon ni Digong, ano nangyari? Eto, laganap daw yung mga substandard project at yung mga ghost project. Bakit si dating Pangulong Duterte wala man lang ginawa tungkol dyan? Ikaw ang salarin dito,
Rodrigo Duterte, kumakaway-kaway ka pa dyan. Shoutout sa iyo, boss. Ano, nagsimula ang proyekto ng flood control project noong 2019 hanggang 2022 hanggang 2025 kung saan ibinulgar ni PBBM ang lahat ng kontraktor sa buong bansa. Paano yan, mga DDS? Sino ba? Meron silang ipinopost. Meron silang ipinopost. Sandali hahanapin ko. Ipinopost nung mga DDS ngayon, mga Boss Chief Sir, yung post ni Kiko Barsaga. Oho. Hahanapin ko Kiko Barsaga. Oh. Kiko Barsayan, Barsaga. Oh. Pinost ni Kiko Barsaga na kumbaga daw mga Boss Chief Sir, wala daw pong mga mamamatay doon sa Cebu kung hindi daw po ninakaw ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yung mga pera o kaperahan doon sa mga proyekto, sa mga flood control, etc. Yun yung post ni Kiko Barsaga, mga bossing. Paano ngayon ito? Cebuana ang nagsasabi, gobernador ng Cebu ang nagsasabi. Oh. 'Di ba? Na panahon ni dating Pangulong Duterte yung hindi nila mga makita na flood control project. Paano yan, boss? 'Di ba? Asan ba 'yun? Ayan sabi dito walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos at Romualdez. Corruption kills our citizen. Kaso, ang sinasabi ng gobernadora dito, 2019, yung mga hindi makita matagpuan na mga flood control. Mga substandard na mga flood control. At baka sabihin nyo naman mga kababayan, gawa-gawa ko lang No, yung nire-reactionan natin, eto po mismo ang video. Duterte. Panahon po ba ni Duterte? Oy, Rodrigo Duterte, ikaw daw, panahon mo daw ito, sabi nung gobernadora. Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. Sabi ni Duterte, ayan, sumagot from ICC, hindi totoo yan. Di ba? Hindi totoo yan. Sabi, sumagot si Duterte. Mga bossing, ayan mismong gobernadora na po. Kasi po ngayon, nakakalungkot man po, yung mga taga Cebu, wala po tayong magagawa. Panahon po, ano po yan. Kaya lang, talagang, yung mga hinayupak ng mga gumawa ng mga flood control, para maiwasan yung mga ganyang sakuna, mga walang yaho talaga no? Sana po makabangon agad ang Cebu at ang mga taga Cebu na nasa lanta po nitong bagyong si Tino, no? 19. 2019. Yeah, 2019, yes. So, I mean, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay. All right. Talagang 2019 nyo dinidiin, mainit na naman po ang ulo ng mga DDS na to, mga kababayan. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right.